Well, mga kapopong kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay umalis ng Pilipinas patungong Hong Kong. Ayon kay Matibag, naganap ang kanilang pag-alis ilang araw bago nakatakdang ihatid ng National Bureau of Investigation ang subpina kay Leandro kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa tinatawag na honey trap case. Ipinaliwanag niyang wala pang hold departure order o anumang legal na utos na magbabawal sa kanilang paglalakbay kaya wala ring naging hadlang sa kanilang pag-alis ng bansa. Ang kumpirmasyong ito ay agad na naging sentro ng pambansang usapan dahil kasalukuyang nasasangkot si Leviste sa ilang kontrobersya. Kabilang dito ang investigasyon sa umano'y honey trap operation at iba pang usaping may kaugnayan sa kanyang mga naunang aligasyon laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa mga nakalipas na buwan, naging laman siya ng balita matapos sabihin na mayroon siyang ebidensya ng umano'y katiwalian sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, particular sa flood control projects. Inihayag din niya noon na may mga kinatawan umano ng administrasyon na humiling sa kanyang pansamantalang umalis ng bansa at itigil ang paglalabas ng mga dokumentong hawak niya. Nilinaw ni Matibag na ang pag-alis nina Legarda at Leviste ay isang kumpirmadong pangyayari lamang at hindi nangangahulugang may nilabag silang batas. Gayunman, sinabi niyang hindi na ipagkaloob ng personal ang subpina kay Leviste dahil nasa ibang bansa na ito nang tangkaing ihatid ang dokumento. Sa kabila nito, nagpatuloy ang National Bureau of Investigation sa pagsasagawa ng investigasyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Samantala, nagpahayag ng reaksyon si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers tungkol sa sabayang pag-alis ng mag-ina. Ayon sa kanya, mahalagang malaman ng publiko ang tunay na dahilan ng kanilang paglalakbay upang maiwasan ang mga haka-haka, lalo na't nahaharap si Leviste sa mga seryosong isyu at investigasyon. Bagamat wala siyang direktang inakusahan, iginiit niyang nararapat maging malinaw at transparent ang mga pampublikong opisyal sa ganitong sitwasyon. Lumabas din sa mga ulat na walang legal na basehan upang pigilan ang kanilang pag-alis dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest, hold departure order o precautionary order laban sa kanila. Sa ilalim ng umiiral na batas, may karapatan ang isang mamamayan na bumiyahe palabas ng bansa hanggat wala siyang legal na restriksyon. Dahil dito, pinayagan silang makaalis sa regular na proseso ng Bureau of Immigration. Nagdulot ng magkakaibang reaksyon ang balita sa publiko at sa social media. Maraming netizens ang nagtanong kung bakit hindi agad na ipatupad ang mga kinakailangang legal na hakbang kung mayroon ng aktibong investigasyon. May ilan namang nagpahayag na hindi dapat agad bigyang kahulugan ang kanilang pag-alis bilang pag-iwas sa pananagutan dahil wala pa namang formal na kasong naisampa o utos mula sa hukuman na nagbabawal sa kanilang paglalakbay. Iginiit din ng iba na mahalagang hintayin ang resulta ng opisyal na investigasyon bago gumawa ng anumang konklusyon. Bago pa man ang kasalukuyang issue, ilang ulit nang naging laman ng balita si Leandro Leviste dahil sa kanyang mga aligasyon hinggil sa umano'y katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sinabi niyang mayroon siyang mga dokumento at iba pang ebidensyang maglalantad ng malawakang anomalya sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Inihayag din niyang naghanda siya ng mga video at digital files upang matiyak na mailalabas ang kanyang mga hawak na impormasyon anuman ang mangyari sa kanya. At mga kapopong si Senador Loren Legarda ay hindi nagbigay ng detalyadong paliwanag tungkol sa kanilang pag-alis sa bansa sa mga ulat na lumabas noong araw na yun. Gayunman, nauna na niyang sinabi na handa siyang harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya at naninindigan siyang wala siyang nilabag na batas. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang isinasagawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa ilang reklamong may kaugnayan sa umano'y conflict of interest, graft at iba pang aligasyon laban sa kanya at kay Leviste. Well, mga kapopong, sino ang tinutukoy na Judas ni Harry Roque? Ito ang naging pangunahing usapin matapos ang cryptic Facebook post ng dating presidential spokesperson kasabay ng mga balitang posibleng maaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, hanggang sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan ni Roque ang taong umano'y nagtaksil sa senador. Wala rin siyang inilabas na ebidensya na magpapatunay sa kanyang pahayag na meron nga daw ng Judas kay Bato, kaya nananatiling haka-haka kung sino ang kanyang tinutukoy at kung ano ang batayan ng naturang pahayag.
Lumabas ang post habang umiikot ang mga ulat na maari nang ipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y mga krimeng may kaugnayan sa kampanya kontra ilegal na droga noong nakaraang administrasyon. Dahil dito, marami ang nag-ugnay sa sinabi ni Roque sa posibilidad na may isang taong nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng senador. Gayunpaman, walang opisyal na kumpirmasyon mula kay Roque o sa kampo ni De La Rosa na may partikular na taong tinutukoy bilang Judas. Lalo pang naging laman ng usapan sa social media ang issue matapos ding magbahagi ng cryptic post ang singer-lawyer na si Jimmy Bondoc tungkol sa umano'y paparating na bad news. Nagdulot ito ng iba't ibang espekulasyon na may malaking pangyayaring kinasasangkutan ni De La Rosa. Dahil sa sunod-sunod na mga pahayag, mabilis na kumalat ang mga hindi kumpirmadong ulat na naaresto na ang senador at isinasakay na umano sa eroplano patungong The Hague upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay John Vic Remulla, walang katotohanan ang kumakalat na balitang naaresto na si De La Rosa. Sinabi niyang batay sa impormasyong hawak ng pamahalaan, wala pang operasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng senador. Idinagdag niya na ang huling ulat na kanilang natanggap ay nasa isang lugar sa Mindanao pa, si De La Rosa, at wala silang kumpirmasyong nagsasabing siya ay nasa kustodiya ng mga autoridad. Hinimok din ni Remulla ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas sa social media, lalo na kung ang mga ito ay hindi nagmumula sa mga opisyal na ahensya ng gobyerno o mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Aniya, ang mabilis na pagkalat ng maling impormasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan at makaimpluwensya sa pananaw ng publiko bago pa man mailabas ang mga opisyal na detalye. Samantala, sinabi ng Palace Press Office na walang malinaw na konteksto ang mga cryptic post ni Roque at Bondoc. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang ganitong uri ng mga pahayag ay maaaring magdulot ng kalituhan dahil walang sapat na paliwanag o ebidensyang inilalahad. Hinikayat din niya ang publiko na maghintay ng mga opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya sa halip na umasa sa mga viral na post sa social media. Patuloy namang kinakaharap ni De La Rosa ang posibilidad ng pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng International Criminal Court investigation. Matagal na niyang iginiit na handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga alegasyon habang ang kanyang mga abogado ay naghahanda rin para sa anumang legal na hakbang na maaaring isagawa sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, wala pang opisyal na anunsyo na nagsasabing na ipatupad na ang warrant laban sa kanya. Sa ngayon, mga kapopong nananatiling walang malinaw na sagot kung sino ang tinutukoy ni Harry Roque na Judas. Wala pang pangalan, dokumento o anumang ebidensyang inilalabas upang suportahan ang kanyang pahayag. Samantala, ang kumalat na balitang naaresto na si Senador Ronald De La Rosa ay opisyal ng pinasinungalingan ng Department of the Interior and Local Government. Hanggang walang kumpirmadong impormasyon mula sa mga autoridad, ang isyu tungkol sa umano'y Judas ay nananatiling isang hindi pa napatutunayang pahayag, habang ang usapin ng umano'y pagkakaaresto sa senador ay nananatiling isang balitang walang opisyal na batayan. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon, mga kapuponge, sino sa palagay nyo ang tinutukoy ni Harry Roque na Judas? Well, may idea ba kayo, mga kapupong? Okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section?